Alam mo ba na may mga simpleng salita, simpleng kilos o simpleng ugali na pwedeng gamitin para kontrolin ang isip at damdamin ng isang tao kahit hindi niya namamalayan? Madalas, hindi natin napapansin na naapektuhan na pala ang desisyon natin dahil sa mga psychological na taktika na ito. Kaya mahalagang maintindihan ang mga tinatawag na dark psychological tricks para hindi ka mabiktima at para alam mo rin kung paano gumagana ang isip ng tao. Number 1. Gaslighting. Kung gusto mong makuha ang kontrol sa isang tao, ang isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang gaslighting. Dito, hindi mo kailangang gumamit ng lakas o pilit. Ang gagamitin mo lang ay ang mismong isip at emosyon ng taong gusto mong hawakan. Paano ito gumagana? Simple lang, gawin mong pagdudahan niya ang sarili niya. Kapag may sinabi siya, kahit tama, i-frame mo ito na mali o exaggerated. Kapag may naalala siyang nangyari, iparamdam mong nag-iimbento lang siya. Sa tuwing mararamdaman niyang tama siya, ipakita mong overreacting lang siya o sobrang sensitibo. Halimbawa, isipin mo may nahuli siyang mali mong ginawa. Imbis na umamin ka, baliktarin mo ang kwento. Sabihin mong, hindi yan ang nangyari. Baka nagkakamali ka lang ng alaala. O kaya, ikaw ang masyadong mapaghinala. Wala ka namang basihan. Sa simula, baka makipagtalo pa siya. Pero habang paulit-ulit mong inuukit ito, magsisimula siyang mag-isip. Oo nga no, baka ako nga ang mali. Kapag nagawa mo ito ng tuloy-tuloy, magsisimula siyang mawala ng kumpiyansa sa sarili niya. Wala na siyang tiwala sa memorya niya, sa pakiramdam niya o sa judgment niya. At kapag nangyari yan, mapipilitan siyang umasa sa'yo para malaman kung ano ang totoo at ano ang mali. Sa puntong ito, hawak mo na siya kasi kung ikaw ang source of truth, ikaw ang may kontrol kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Pwede mong gawing maliit ang mga kasalanan mo at palakihin ang mga mali niya. Pwede mong baguhin ang narrative ayon sa gusto mo at tatanggapin niya ito kasi wala na siyang tiwala sa sarili niya. At dito nagiging malakas ang gaslighting. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggi, kundi sa paggawa ng bagong realidad kung saan ikaw ang nagdidesisyon. At habang lumalalim ito, mas lalo siyang natatali sa'yo dahil pakiramdam niya, ikaw lang ang makakapagsabi ng totoo. Kung ang ibang tao ay sinusubukang mangumbinsi gamit ang logic, ikaw, kapag marunong ka mag-gaslight, kaya mong baguhin ang mismong pag-iisip ng isang tao. At kapag nagawa mo yon, hawak mo na hindi lang ang isip niya, kundi pati emosyon, desisyon, at buong pagkatao niya. Number 2. Silent treatment. Kung gusto mong makuha ang kontrol sa emosyon ng isang tao nang hindi ka nagsasalita o gumagalaw ng sobra, gamitin mo ang silent treatment. Sa unang tingin, simpleng pananahimik lang ito. Pero sa totoo lang, isa ito sa pinakamakapangyarihang paraan para manipulahin ang damdamin ng kahit sino. Bakit? Dahil ang tao ay likas na naghahanap ng koneksyon at komunikasyon. Kapag bigla mong tinanggal ang boses mo, ang atensyon mo at ang pakikipag-usap mo sa kanya, nagiging parang cold punishment ito na hindi niya alam kung paano haharapin. Hindi niya alam kung galit ka ba, nagsasawa o iiwanan na siya. At doon nagsisimula ang kaba, guilt at takot na siya mismo ang magdadala ng paraan para maayos kayo. Halimbawa, may nagawa siyang bagay na hindi mo gusto. Imbis na makipag-away ka o ipaliwanag, bigla mo siyang tatahimikan. Hindi ka magre-reply sa chat. Hindi ka sasagot kapag tinatanong ka. Hindi ka magpapakita ng emosyon. Parang invisible lang siya sa buhay mo. Ano ang mangyayari? Magsisimula siyang ma-frustrate. Maiinis siya kasi hindi niya alam kung ano ang mali. At habang lumilipas ang oras, unti-unti siyang magkakaroon ng anxiety. May mali ba akong ginawa? Ako ba ang may kasalanan? At ito ang sekreto. Sa pananahimik, ginagawa mong siya ang maghabol sa'yo kahit ikaw ang may kasalanan. Siya ang unang lalapit, siya ang unang hihingi ng sorry, at siya ang gagawa ng effort para bumalik ang normal sa relasyon ninyo. Kung gagamitin mo ito ng paulit-ulit, matututo siyang iwasan ang mga bagay na ikinagagalit mo kahit hindi mo sinasabi. Subconsciously, natatali siya sa paghabol ng approval mo dahil natatakot siyang maranasan ulit ang lamig ng pananahimik mo. Silent treatment is control through absence. Hindi mo kailangang sumigaw, magdemand o makipagtalo. Ang kailangan mo lang gawin ay alisin ang presensya mo. At dahil likas na masakit sa tao ang mapag-iwanan,
Sila mismo ang magbibigay ng kapangyarihan sa'yo para lang bumalik ka. Sa madaling salita, kapag gusto mong iparamdam na ikaw ang may upper hand, manahimik ka. Kapag gusto mong gumawa siya ng paraan, huwag kang mag-react. Kapag gusto mong siya ang maghabol, huwag mong ibigay ang presensya mo. At kapag nasanay na siya na tuwing natahimik ka, siya ang nag-aayos at nag-a-adjust, doon mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng silent treatment. Wala kang sinasabi, pero ikaw ang nasusunod. Number 3, love bombing. Kung gusto mong mapasok agad ang puso at isip ng isang tao, walang mas epektibo kundi ang love bombing. Ito ang teknik na ginagamit para itali ang isang tao sa'yo gamit ang sobrang pagmamahal, sobrang atensyon at sobrang effort. Hanggang maramdaman niyang hindi na niya kayang mabuhay nang wala ka. Paano ito gumagana? Sa simula ng relasyon o kahit sa friendship, babahain mo siya ng lahat ng klase ng atensyon. Lagi kang nandyan, text buong araw, tawag bago matulog, bigla ang sorpresa, sobra-sobrang papuri. Gawin mong ramdam niya na siya ang pinakamahalaga sa mundo. At syempre, lahat ng tao gustong maramdaman na espesyal sila. Sino ba naman ang hindi bibigay kapag may taong nagpaparamdam sa'yo na ikaw ang the one? Ang sekreto ng love bombing ay ito. Hindi ka lang nagpapakita ng pagmamahal. Binabaha mo siya hanggang malunod siya dito. Ang epekto? Magiging dependent siya sa atensyon mo. Hahanapin niya araw-araw ang validation na galing sa'yo. At kapag bigla mong binawasan ang effort mo, mararamdaman niya ang vacuum, yung emptiness na parang nawalan siya ng oxygen. Dito pumapasok ang tunay na kontrol. Kapag nasanay siya sa high ng pagmamahal na binigay mo, gagawin niya ang lahat para bumalik sa ganoong pakiramdam. Kaya kahit maliit na pahiwatig na nawawala ang sweetness mo, siya mismo maghahabol. Nagbago ka na? May nagawa ba akong mali? At kapag tinanong niya yan, hawak mo na siya. Pwede mong sabihin, kasi hindi mo ako pinapahalagahan. Kasi lagi kang ganito. Ang ending, siya ang mag-a-adjust, hindi ikaw. Love bombing is not just about giving love. It's about making them addicted to your love. At kapag addict na siya sa emosyon na dulot mo, hawak mo ang kapangyarihan na i-on at i-off ito. Kung iisipin mo, para itong emotional trap. Una, bubuhusan mo siya ng init, saya at ligaya. Kapag hook na siya, unti-unti mong babawiin. At dahil ayaw niyang mawala ang feeling na yon, gagawin niya ang lahat para bumalik ka sa dati. Sa puntong yon, kahit hindi mo na siya effortan gaya ng dati, siya naman ang magsusumikap para maramdaman ulit ang pagmamahal na ibinuhos mo noong una. At yan ang pinakamasarap na bahagi. Ikaw ang naglalagay ng rhythm ng relasyon at siya ang sumasayaw ayon sa beat mo. Kaya kung gusto mong kontrolin ang puso ng isang tao, gawin mong pamilyar sa kanya ang sobrang pagmamahal. At pagkatapos, ikaw lang din ang magdidesisyon kung kailan niya ito muling mararanasan. Number 4, fear and reward cycle. Kung gusto mong tunay na mahawakan ng isang tao, isa sa pinaka-epektibong psychological trick ay ang fear and reward cycle. Ito ang paulit-ulit na laro ng parusa at gantimpala. Isang siklo na kayang baguhin ang ugali ng kahit sino hanggang sumunod sila sa'yo ng kusa. Paano ito gumagana? Natural sa tao ang umiwas sa takot at hanapin ang gantimpala. Kaya kapag pinaghalo-halo mo ang dalawang ito, makakalikha ka ng invisible leash na nakatali sa kanila. Ang sikreto dito, kapag ginawa nila ang gusto mo, bibigyan mo sila ng reward. Pero kapag hindi, ipaparamdam mo ang takot o parusa. Halimbawa, isipin mo ang relasyon. Kapag sweet siya at sumusunod sa gusto mo, ishower mo siya ng papuri, lambing at oras. Pero kapag hindi niya nagawa ang gusto mo, bigla kang magiging malamig, tahimik o ipaparamdam mong may distansya. Ano ang mangyayari? Matututo siyang iugnay ang kasiyahan at kaligtasan niya sa pagsunod sa'yo. At dahil ayaw niya ang pakiramdam ng parusa, gagawin niya ang lahat para laging makuha ang reward mo. Parang training sa aso, pero mas subtle, mas emotional. Hindi niya mapapansin na tinitrain mo na pala siya. Kapag gusto mong kontrolin ang partner mo, purihin siya kapag sumusunod, pero i-freeze mo siya kapag hindi. Kapag gusto mong kontrolin ang kaibigan, bigyan mo ng access sa saya at bonding kapag available siya para sa'yo. Pero iwanan mo siya kapag hindi. Kapag gusto mong kontrolin ang empleyado, papurihan kapag nag-excel, pero iparamdam mo sa kanya ang kaba kapag pumalpak. The beauty of fear and reward cycle is consistency. Hindi ito one-time trick.
Ito ay conditioning. Kapag paulit-ulit na inuulit ang cycle, nagiging automatic na ang reaksyon nila. Hindi nila iniisip kung bakit subconsciously sinasanay mo na sila na gawin ang gusto mo para maramdaman nila ang reward at iwasan ang takot. At dito nagiging sobrang lakas ng teknik na ito. Hindi ka kailangang laging magsalita. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Ang cycle mismo ang nagtuturo sa kanila kung paano ka sundin. Kumbaga, ikaw ang nagiging source ng saya at takot nila. Kapag naramdaman nila na ikaw lang ang magbibigay ng reward at ikaw din ang nagtatakda ng parusa, magsisimula silang umikot ang mundo sa paligid mo. Ang ending, hindi na sila sumusunod dahil kailangan. Sumusunod sila dahil natutunan nilang iugnay ang kaligayahan nila sa'yo at ang takot nila sa pagkawala mo. At kapag dumating na sa puntong yon, hawak mo na hindi lang ang kilos nila, kundi pati ang utak at puso nila. Number 5, triangulation. Kung gusto mong mahulog ang isang tao sa bitag ng kontrol mo, isang napakalakas na teknik ang triangulation. Isang napakalakas na teknik ang triangulation. Sa simpleng salita, ginagamit mo ang presensya o ideya ng ibang tao para manipulahin ang emosyon ng taong gusto mong hawakan. Paano ito gumagana? Natural sa tao magiging competitive, lalo na pagdating sa atensyon, pagmamahal o respeto. Kapag naramdaman niyang may karibal siya, kusa siyang gagawa ng paraan para hindi mapag-iwanan. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng triangulation. Gagamitin mo ang selos, insecurity at takot na mapalitan bilang panali sa kanya. Halimbawa sa relasyon, pwede mong banggitin na si ganito ang supportive niya palagi. Alam mo ba ang ex ko, lagi akong sinusurpresa noon. Hindi mo direktang sinasabing kulang siya, pero ipinaparamdam mong may ibang mas magaling. Ang ending, siya ang magsusumikap na higitan ang mga binanggit mo. Halimbawa sa kaibigan, pwede mong ipakita na mas close ka sa iba. Kapag naramdaman niyang hindi siya ang number 1, gagawin niya ang lahat para mapanatili ang lugar niya sa buhay mo. Halimbawa sa trabaho, pwede mong ikumpara ang gawa ng isa sa iba. Kapag sinabing, si Mark mabilis mag-submit, baka siya na lang ang mas bigyan ko ng project. Bigla silang magpapakitang gilas para hindi sila mawala ng favor mo. Ang sekreto ng triangulation, hindi ka kailangan direktang humingi ng effort. Sila mismo ang gagawa dahil ayaw nilang matalo. At mas malupit pa, kahit wala talagang karibal, pwede kang mag-imbento ng ilusyon. Pwedeng simpleng pagbabanggit lang ng pangalan o subtle na comparison. Hindi nila kailangan makita yung tao. Basta maramdaman nilang may iba kang pinapansin, sapat na yun para magselos o maghabol sila. Ano ang nagiging epekto nito? Una, competition for your approval. Lagi silang mag-e-effort para mapatunayan na sila ang mas deserving ng atensyon mo. Ikalawa, fear of replacement. Kapag naramdaman nilang madali silang mapalitan, gagawin nila ang lahat para manatili sa posisyon nila. Ikatlo, dependence on you. Dahil ikaw ang laging nagsiset ng comparison, ikaw din ang nagiging batayan kung sapat ba sila o hindi. Sa madaling salita, ikaw ang nagiging referee ng laro na ikaw mismo ang gumawa. Kapag nasanay sila sa cycle na ito, makikita mo na kahit wala ka ng effort, sila mismo ang naglalaban sa isip nila para lang mapanatili ang lugar nila sa'yo. Ikaw ang may hawak ng string at sila ay parang manikang nag-aagawan ng approval mo. Triangulation is control by rivalry. At sa mundo ng emosyon, walang mas malakas na puwersa kaysa sa takot na mapalitan. Kapag ikaw ang gumamit nito, siguradong ikaw ang mananatiling sentro ng mundo nila. Number 6, projection. Kung gusto mong makawala sa sisi at sabay hawakan ang emosyon ng isang tao, napakalakas na weapon ang projection. Ito ang teknik na kapag ikaw ang may maling ginawa, ibabato mo ang kasalanan sa kanya. Sa madaling salita, pinapasa mo ang bigat ng guilt sa kanya para siya ang magpaliwanag, siya ang mag-defend, at sa huli, siya ang mag-sorry. Paano ito gumagana? Natural sa tao ang mabilis na mag-react kapag inaakusahan sila. Kapag tinamaan sila ng bintang, ang instinct nila ay ipagtanggol ang sarili nila. At dito pumapasok ang lakas ng projection. Habang busy silang magpaliwanag, nakatakas ka na sa tunay mong pagkakamali. Halimbawa, nahuli kang may ka-text na hindi niya gusto. Imbis na umamin ka, sabihin mong, ikaw nga, lagi kang may tinatago sa akin. Ako pa talaga ang pagbibintangan mo. Kapag ikaw ang tamad sa trabaho, pwede mong sabihin, ikaw nga ang walang ambag dito. Puro ako na lang gumagawa. Kapag ikaw ang nagsimula ng away, pwede mong ibalik. Ikaw kasi ang laging nag-iinit ng ulo. Ang resulta, siya ang mapipilitang magpaliwanag.
Hindi ikaw. Ikaw ang nakalayo sa pagiging guilty at siya naman ang nababalot ng guilt na hindi naman kanya. Projection works because it shifts the spotlight. Sa halip na nakatutok ang atensyon sa kasalanan mo, biglang mapupunta ito sa kanya. At dahil ayaw ng tao na isipin na siya ang mali, gagawin niya ang lahat para patunayan na tama siya kahit ikaw talaga ang may sala. Ano ang epekto nito? Una, defensive siya. Relaxed ka. Habang siya ay naguguluhan, ikaw naman ay ligtas sa pressure. Ikalawa, napaparamdam mong ikaw ang biktima. Imbes na ikaw ang akusado, nagmumukha ka pang api. Ikatlo, siya ang laging may utang na loob dahil siya ang humihingi ng paumanhin habang ikaw nakakatakas sa responsibilidad. Kapag nasanay mo ang isang tao sa projection, madalas na sila ang unang magsasabi ng sorry kahit hindi naman sila ang mali. At yan ang tunay na kapangyarihan nito. Ikaw ang lumalabas na tama kahit ikaw ang may sala. Imagine this, ikaw ang gumawa ng kasalanan pero siya ang nauubos ang energy sa kakapaliwanag. Ikaw ang nagkamali pero siya ang guilty. Ikaw ang dapat mag-sorry pero siya ang nagmamakaawa. At kapag paulit-ulit mo itong ginawa, darating sa punto na matututo siyang dudain ang sarili niyang pagiging tama. Magsisimula siyang mag-isip, baka nga ako talaga ang problema. At kapag dumating na siya sa ganitong mindset, hawak mo na siya. Projection is control through blame shifting. Hindi mo kailangan maging perpekto o walang sala. Ang kailangan mo lang, gawing kasalanan ng iba ang kasalanan mo. At kapag naniwala sila, ikaw ang panalo. Number 7. Intermittent reinforcement. Kung gusto mong gawing addict sa attention mo ang isang tao, walang mas epektibo kundi ang intermittent reinforcement. Sa simpleng salita, ito yung pagbibigay ng reward o pagmamahal paminsan-minsan lang, hindi palagi. Bakit ito malakas? Kasi ang utak ng tao ay programmed na mas mahulog sa isang bagay kapag hindi nila alam kung kailan darating ang reward. Parang sugal sa kasino, hindi ka naman laging nananalo, pero dahil may pagkakataon na nanalo ka minsan, paulit-ulit kang nagbabalik. Ganoon din ang epekto nito sa tao kapag ikaw ang nagbigay ng intermittent reinforcement. Paano mo ito gagamitin? Una, minsan sobrang sweet ka, minsan malamig. Sa isang araw, baka bombahin mo siya ng I love you, tawag at effort. Pero kinabukasan, bigla kang maglo-low profile o hindi magre-reply. Ang ending, maguguluhan siya. Mag-iisip siya ng bakit bigla siyang nagbago? May mali ba akong nagawa? At dahil gusto niyang bumalik yung high na naramdaman niya noong sobrang sweet ka, siya mismo ang maghahabol. Ikalawa, bigyan mo ng maliliit na sorpresa pero hindi regular. Kapag inaasahan niya, huwag mong ibigay. Kapag hindi siya umaasa, saka ka magbibigay. Sa ganitong paraan, lagi siyang nakaabang, laging umaasa, at laging excited. Ikatlo, reward bad behavior randomly. Kahit hindi siya laging tama o mabait, minsan papurihan mo pa rin. Bakit? Kasi mas lalo siyang malilito. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong dahilan ng reward. Kaya lalo siyang magsusumikap na gawin lahat para makuha ulit ito. Ang totoong epekto nito, siya ay nagiging dependent sa'yo. Hindi dahil sa consistency, kundi dahil sa unpredictability. Magiging parang sugal ang relasyon niya sa'yo. Kahit masakit, kahit minsan malamig ka, hahanap-hanapin niya pa rin yung mga moment na mabait at sweet ka. Hindi siya basta makakaalis kasi lagi siyang umaasa na baka bukas ibalik mo ulit yung saya. Parang iniwan mo siya sa bitag ng hope. Hindi niya alam kung kailan siya makakakuha ng reward mula sa'yo, kaya hindi siya makabitaw. Intermittent reinforcement is control through unpredictability. Kapag predictable ka, madaling magsawa ang tao. Pero kapag unpredictable ka, nagiging roller coaster ride ang relasyon. At sino ba ang hindi naa-addict sa thrill? Kaya kung gusto mong mahulog sa bitag mo ang isang tao, gawin mong hindi niya alam kung kailan mo siya bibigyan ng pagmamahal at kung kailan mo ito babawiin. Dahil sa huli, ikaw ang magiging sentro ng emosyon niya. Ikaw ang nagbibigay ng saya at ikaw din ang nagtatakda kung kailan niya ito ulit mararamdaman. Number 8. Mirroring. Isa sa pinaka-subtle pero napakalakas na paraan para makuha at kontrolin ang tiwala ng isang tao ay ang mirroring. Sa simpleng salita, ito ay paggaya sa kilos, tono, salita o galaw ng isang tao nang hindi halata. Bakit ito epektibo? Kasi ang utak ng tao ay programmed na mas magtiwala sa mga taong katulad niya. Kapag nakikita niya na pareho kayo sa mga bagay-bagay, pareho ang paraan ng pagsasalita,
Sama ng gestures o timing ng reaksyon, automatic niyang mararamdaman na konektado kayo. Parang nagsasabing, wow, naiintindihan niya ako. Parang kami ay magkakakilala sa level ng pag-iisip. Paano mo ito gagamitin para kontrolin ng iba? Una, gayahin mo ang body language at gestures. Kapag nakikipag-usap siya sa'yo, subukan mong sundin ang kanyang postura, kung paano siya nakaupo o paano niya ginagamit ang kamay sa pagkwento. Kapag ginawa mo ito, hindi niya mapapansin pero makakaramdam siya ng connection at comfort sa'yo. Ikalawa, gayahin ang tono at ritmo ng boses. Kung mabilis siyang magsalita, bilisan mo rin. Kung malumanay, mag-relax ka rin. Ang resulta, magmumukha kang aligned sa energy niya at subconscious, mas nagiging open siya sa'yo. Ikatlo, gayahin mo ang salita o choice of words. Kung madalas niyang gamitin ang salitang stress o frustrated, gamitin mo rin sa tamang pagkakataon. Biglang mararamdaman niyang naiintindihan mo siya ng mas malalim kaysa sa iba. Ano ang epekto nito sa kontrol? Lumaki ang tiwala niya sa'yo. Kapag may utos o request ka, mas malaki ang chance na susundin niya dahil nakikita kanyang alay, hindi ka threat. Nagiging dependent siya sa emotional na validation mo. Dahil ramdam niya na pareho kayo sa pananaw o feelings, mas malaki ang epekto ng iyong opinyon o payo sa kanya. Mas madaling manipulahin ang desisyon niya. Kapag gusto mong baguhin ang isip niya o pilitin siyang pumili ng gusto mo, mas madali itong maghagawa dahil subconscious nakikita kanyang katulad niya at trusted source. Parang magic na hindi halata. Habang inimeror mo siya, hindi niya mapapansin na ikaw ang may control. Para siyang naaakit sa'yo dahil naiintindihan mo siya. Pero sa totoo lang, ikaw ang nagtatakda ng flow ng interaction. Mirroring is control through subconscious trust. Hindi mo kailangan pilitin o diktahan siya. Habang ginagawa mo lang ang simpleng pagsunod sa galaw, salita at energy niya, siya na mismo ang magbubukas, mag-a-adjust at susunod sa cues mo. At kapag nasanay siya na sa'yo lang nararamdaman ang level ng understanding na yon, mas lalo kang nagiging sentro ng emosyon niya. Ikaw ang nagdidikta ng koneksyon at siya ang sumusunod ng kusa. Number 9. Playing the victim. Kung gusto mong makuha ang simpatya at atensyon ng isang tao, isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang playing the victim. Sa simpleng salita, ginagawa mong ikaw ang biktima kahit sa sitwasyon na may kasalanan ka o kahit simpleng bagay lang. Kapag nagawa mo ito ng maayos, natural sa tao na tumulong, umunawa at magsumikap para ikaw ay maprotektahan. Bakit ito epektibo? Kasi karamihan sa tao ay may likas na instinct na tumulong sa mga nasa alanganin. Kapag naramdaman nilang ikaw ay napagkaitan, naaapi o nasa masalimuot na sitwasyon, kusa silang lalapit. Ang resulta, gagawin nila ang lahat para maprotektahan ka, kahit hindi naman kailangan. Paano mo ito gagamitin para kontrolin ng iba? Una, ipresenta ang sarili mo bilang napagkakaitan o laging naaagrabyado. Halimbawa, alam mo, lagi na lang ako ang sinusobrahan ng trabaho pero walang nagpapansin sa effort ko. Kahit maliit lang ang problema, ginagawa mong parang malaki at unfair ang sitwasyon. Ikalawa, ipakita ang emosyon sa tamang pagkakataon. Pag lumapit ang isa para magtanong o tulungan ka, ilabas mo ang lungkot o frustration. Makakaramdam siya ng guilt at natural na gustong ayusin ang sitwasyon mo. Ikatlo, gamitin ang pagkukumpara. Pwede mong sabihin, tingnan mo si ganito, bakit siya na lang ang nakaka-promote habang ako na lang napapabayaan? Hindi mo kailangan maging totoo. Ang mahalaga, maramdaman niya ang unfairness at naisip niyang kailangan kanyang tulungan. Ano ang epekto nito sa kontrol? Nagkakaroon siya ng utang na loob sa'yo. Dahil naramdaman niyang kailangan kang protektahan, mas gusto niyang sumunod sa gusto mo para hindi ka masaktan. Lumalaki ang emotional leverage mo. Kahit maliit na request, mas mataas ang chance na susundin niya. Kasi ayaw niyang maramdaman mong naaapi ka o napapabayaan. Siya mismo ang gumagawa ng effort para sa'yo. Hindi mo na kailangang pilitin. Ang instinct niya ang nagtutulak para ikaw ay ma-prioritize. Sa madaling salita, playing the victim is control through sympathy and guilt. Kapag nasanay siya na sa tuwing nagiging biktima ka, siya ang unang lalapit para ayusin ang sitwasyon. Hawak mo na ang emosyon at desisyon niya nang hindi halata. At kapag paulit-ulit mo itong ginawa, magsisimula siyang mag-adjust sa bawat gusto mo para maiwasan ang pain
o discomfort na dulot ng hindi niya pagtulong. Parang invisible leash. Kahit hindi niya alam, siya na mismo ang nag-aalaga sa'yo at sumusunod sa cues mo. Number 10. Creating scarcity. Isa sa pinaka-epektibong paraan para hawakan ang emosyon ng isang tao ay ang creating scarcity. Sa simpleng salita, ginagawa mong parang bihira ka lang o mahirap makuha para mas lalo niyang pahalagahan ang presensya mo. Bakit ito epektibo? Kasi likas sa tao ang mas mataas ang pagpapahalaga sa mga bagay na limitado. Kapag naramdaman niya na mahirap kang makuha o may panganib na mawala ka, automatic siyang magiging mas interesado, mas maghahangad at mas masigasig sa pakikipag-ugnayan sa'yo. Parang scarcity effect sa marketing. Ang bagay na rare, instant na nagiging mas desirable. Paano mo ito gagamitin para kontrolin ng iba? Una, huwag laging available. Sa relasyon, hindi mo kailangang sagutin agad ang bawat text o tawag. Sa kaibigan, hindi mo kailangang palaging sumama sa lahat ng lakad. Sa trabaho, hindi mo kailangang laging maaga o laging ready sa lahat ng hiling. Ang resulta, magiging conscious siya sa oras at presensya mo. Laging iniisip kung kailan ka makikita o kung paano ka makukuha. Ikalawa, ipakita ang halaga mo sa pamamagitan ng limitasyon. Kapag nakikipag-usap siya sa'yo, iparamdam mo na hindi mo basta-basta ibinibigay ang oras at atensyon mo. Halimbawa, busy ako ngayon pero bibigyan kita ng oras bukas. Subconsciously, mas maghahangad siya ng atensyon mo. Mas magiging receptive sa gusto mong sabihin o ipagawa. Ikatlo, controlled absence. Paminsan-minsan, hayaan mo siyang maramdaman ang kawalan mo. Hindi mo kailangan mag-explain ng sobra. Ang resulta, lalo siyang aasa sa susunod na interaction at masusundin ang gusto mong desisyon o behavior. Ano ang epekto nito sa kontrol? Lumalaki ang dependency sa'yo. Kapag bihira kang makuha, bawat interaction ay nagiging mas mahalaga. Mas mataas ang halaga mo sa paningin niya dahil bihira kang magbigay ng atensyon. Iniisip niya na special ang oras na nakukuha ka. Siya ang unang mag-a-adjust sa behavior niya para siguraduhin na makuha ang oras o approval mo, mas magiging masigasig siya sa pagsunod sa gusto mo. Sa madaling salita, creating scarcity is control through perceived value and rarity. Kapag nasanay ang isang tao na bihira kang makuha o limited ang access sa'yo, hindi niya gustong sayangin ang pagkakataon. Kaya kahit hindi mo sinasabi, siya mismo ang magiging mas attentive, mas compliant, at mas dedicated sa gusto mo. Parang magic trick sa emosyon. Hindi mo kailangang pilitin o diktahan ng tao. Ang natural instinct niya ang nagtutulak sa kanya para sundin ka dahil ayaw niyang mawala ang bihirang pagkakataon na makuha ka. Sa huli, lahat ng tactics na pinag-usapan natin ay may iisang layunin. Kontrolin ang isip, emosyon at kilos ng ibang tao nang hindi halata. Kapag alam mo kung paano gumagana ang utak at damdamin ng tao, malalaman mo rin kung paano gumawa ng behavioral patterns na sumusunod sa'yo. Hindi mo kailangan ng lakas, galit o puwersa. Ang kailangan mo lang ay strategic na manipulasyon ng perception at emosyon. Halimbawa, gamit ang gaslighting, pwede mong baguhin ang paniniwala ng isang tao hanggang sa siya mismo ang magdududa sa sarili niya at sundin ang gusto mo. Sa silent treatment, hawak mo ang emosyon niya sa pamamagitan ng kawalan mo ng presensya, kaya siya ang maghahabol sa'yo. Sa love bombing, ginagawang addict sa atensyon at pagmamahal mo ang isang tao. Sa fear and reward cycle at intermittent reinforcement, ginagawang habitual na susunod siya sa cues mo kasi ayaw niyang maranasan ang kawalan o gusto niyang makuha ang reward. Gamit ang triangulation, ginagamit mo ang insecurities at kompetisyon ng ibang tao para mag-effort ng kusa para sa'yo. Sa projection, naililipat mo ang guilt sa kanila kaya sila ang napipilitang magpaliwanag o mag-sorry kahit ikaw ang may sala. Sa mirroring, ginagawa mong parang twin niya sa pananaw, kilos at galaw kaya natural siyang nagtitiwala at sumusunod sa'yo. Sa playing the victim, ginagamit mo ang simpatya at guilt para siya mismo mag-a-adjust at mag-e-effort para sa'yo. At sa creating scarcity, ginagawa mong bihira at mahalaga ka kaya kahit hindi mo pilitin, siya ang magsusumikap para makuha ka. Kapag pinagsama ang lahat ng tactics na ito at na-master mo ang timing, intensity at subtlety, makakagawa ka ng isang control system kung saan ang ibang tao ay sumusunod sa'yo. Hindi dahil pinipilit mo sila, kundi dahil natural na gusto nilang sundin ka.
Ang pinakamalakas na parte, hindi nila namamalayan na sila ang gumagawa ng effort, sila ang nag-a-adjust, at sila ang nagiging dependent sa'yo. Sa subconscious, ikaw ang nagiging sentro ng emosyon at desisyon nila. Pero tandaan, ang kapangyarihan ay nasa kaalaman at strategic application, hindi sa puwersa. Kapag alam mo kung paano kontrolin ang perception at emosyon ng iba, hawak mo na hindi lang ang kilos nila. Hawak mo rin ang isip, damdamin at desisyon nila. Sa mundo ng relasyon, kaibigan o trabaho, ang sino mang marunong sa psychological control ay nagiging silent authority. Parang invisible string, pero siya ang umihila sa galaw ng iba. Sa madaling salita, ang lahat ng tactics na ito ay parang toolkit. Kung alam mong gamitin ng tama, mababago mo ang dynamics ng kahit anong relasyon at ikaw ang magiging sentro ng atensyon, effort at emosyon ng iba.